Wakwak si Mama. Hango ito sa totoong kwento ni Ari Mo. Noong unang panahon, may 3 taong na aksidente sa kagubatang punong-puno ng niyebe. Ang pangalan ng mga batang ito ay sina Victoria at Lily. Kasama nila rito ang kanilang tatay na siyang nagmamaneho sa sinasakyan nila. Ang tatay ng mga batang ito ay balisang-balisa sa araw na iyon. May malaking problema kasi itong dinadala. May kasalanan ito sa batas, kaya nangyari sa kanila ang aksidente na yun. Habang naglalakad ang tatlo, may nakita silang nag-iisang bahay sa unahan. Pinasok nila ito at napansin nilang sobrang luma na ng bahay na wala ng katao-tao. Ang tatay nila ay may tinadyakan na upuan. Sinira niya ito para merong ipanggatong para mainitan sila sa sobrang lamig ng klima. Sa mga oras na yon ay balisang-balisa talaga ang tatay ng mga bata. Ang plano ng tatay nila ay wakasan na ang buhay niya at idadamay niya rito ang buhay ng mga anak niya dahil sa kanyang problema. Tinanggalan niya ng eyeglasses ang panganay niyang anak kasi malabo ang mga mata nito para daw hindi siya makita kung anong gagawin niya. Sabay pinatalikod niya ang walang kamuwang-muwang niyang anak at tangka nitong babarilin sa ulo. Nang biglang pagkalipas ng 5 taon ay hinahanap-hanap pa rin sila ng taong nagngangalang Lucas. Ito yung tiyoy ng 2 bata ang nawawala. 2 lalaki ang inutusan niyang maghanap. At sa kanilang patuloy na paghahanap sa kagubatan ay nakita nila ang naaksidenteng kotse at yun ang naging daan nila para matagpuan ang 2 bata sa isang abandonadong bahay. Sila ay naging tulad ng mga hayop kung kumilos, kung saan pinoprotektahan ni Victoria si Lily laban sa mga nanghihimasok sa bahay. Inilalagay sila sa ilalim ng pangangalaga ng isang psychiatrist. Sa pagdinig nila sa korte, akala nila may imaginary guardian ang mga bata. Pero ang totoo ay binabantayan sila ng isang masamang elemento. Habang kino-question ng korte ang kakayahan ni Lucas at Annabelle na palakihin ang mga bata, inirekomenda sina Lucas at Annabelle bilang mga legal na tagapag-alaga ng mga bata. Pumayag silang lumipat sa isang malaking tirahan. Habang nagigitara ang girlfriend ni Lucas, napansin niyang patay sindi ang ilaw. Ginulat siya ng batang si Lily. Pag-akyat ni Lucas sa hagdan, may nakita siyang black hole sa pader. Pinagtataka niya, may mga lumalabas na mga paru-paro mula rito. Sa kanyang pagkagulat, nahulog siya sa hagdanan at nauwi sa pagkakoma. Sa paglipas ng panahon, si Victoria ay naging mas katulad ng isang normal na bata. Ngunit napanatili ni Lily ang kanyang likas na hayop kung kumilos. Ito ay dahil sa katotohanan na si Victoria ay may isip na bago sila iniwan sa kakahuyan. Nagluluto si Victoria sa baba kasama ang kapatid niya.
Pagpunta ni Annabel sa kwarto sa taas, akala niya ay nandun si Lily naglalaro. Tinawag siya ni Victoria kasi nagugutom na daw si Lily. Pero nagtaka siya kung bakit may ibang tao sa likuran niya. Pinuntahan niya ang kabinet. Binuksan niya ito at tiningnan niya ang likuran ng mga damit. Annabelle? May nakakatakot pang nangyari. Abalang kumakain at naglalakad si Annabel noon, nang biglang may narinig siya sa likuran niya. Dahan-dahan niyang sinundan kung saan nagmumula ang tunog na yun. Pagkatapos, si Lucas ay nanaginip na idinulot ng kanyang namatay na kapatid habang nasa koma, na humihiling sa kanya na iligtas ang kanyang mga anak. At itinuro sa kanya ang isang lokasyon sa Kakahuyan. Sa takbo ng investigasyon, nahanap ng doktor ang bangkay ng sanggol ni Mama. Naniniwala si Dr. Dreyfus na si Mama ay matatagpuan sa abandonadong bahay sa Kakahuyan. Pumunta siya doon upang alamin ang katotohanan. Pagpasok pa lang niya ng bahay, ay ramdam na niya ang takot dahil sa rinig na rinig niya ang galit na si Mama. Napundi ang kanyang flashlight. Kinuha niya ang kanyang kamera at pinicturan ang bawat sulok. Ngunit ang nangyari, bumisita si Annabel sa opisina ng doktor pagkatapos ng isang pang nakakatakot na pangyayari sa bahay nila. Ninakaw niya ang mga bagay na may kaugnayan sa kaso. Sa puntong ito, nalaman niya ang mga aspekto ng kaso na nalaman ng doktor at nahanap niya ang bangkay ng sanggol. Kasabay nito, nagalit si Mama at inatake ang mga bata. Don't look at her. She's mad. Si Victoria ay nagsisikap na ipagtanggol si Annabel at nagsusumamo kay Mama na tumigil na. Ngunit si Lily ay malinaw pa rin na tapat kay Mama. Nanaginip si Annabel na panaginipan niya si Mama. Napanaginipan niya si Mama. Nakita niya sa panaginip niya kung anong buong nangyari kay Mama, kung paano siya kinawawa ng mga tao nakapalibot sa kanya. Si Lucas ay magaling na. Sinundan niya ang itinuturo ng kapatid niya sa panaginip at napadpad siya sa abandonadong bahay. Nagpang-abot din sila ni Annabel para hanapin ang mga bata. Sabay nilang pinasok ang bahay, ngunit hindi nila nakita ang mga bata. Nakita ni Annabel ang bangin na tinalo ni Mama at napagtanto niya
ang balak ni Mama na tumalon sa bangin kasama ang mga bata. Saktong dumating sina Lucas at Annabel para pigilan ang mga bata sa pagtalon. Ngunit inatake sila ni Mama. Natigil ang pag-atake nang matagpuan ni Mama ang bangkay ng kanyang sanggol na hawak-hawak ni Annabel. Nagsimulang umiyak at naghanda na tumalon mula sa bangin kasama nito. Ang kanyang nakakatakot na itsura ay bumalik sa isang mas tao. Habang sila ay paalis, si Lily ay sumigaw kay Mama. Lily. Bumalik ito sa kanyang pangit na itsura at muling umatake. Hinawakan niya ang mga bata at naglakad papunta sa gilid ng bangin. Pilit na pinigilan ni Annabel si Mama. Sa huli ay nabugbog siya sa puntong si Victoria na lang ang mahawakan niya. Umiyak si Victoria dahil ayaw niyang sumama sa pagtalon ni Mama. Si Mama naman ay naawa sa bata. Pinahiran ni Mama ang kanyang luha. Binitawan niya ito at hinayaang sumama kay Annabel. Goodbye, Mama. I love you. Sa sandaling nasa gilid ng bangin, sinubukan ni Victoria na kumbinsihin si Lily na huwag nang sumama. At umiyak si Lily na sina Lily, Victoria at Mama ay dapat magkasama. Tumalon si Mama mula sa bangin, kasama lamang si Lily. At sa pagtama sa sanga, sina Mama at Lily ay naging shower ng paru-paro. Nawala na sila bigla. Ang pagiging ina ay wala sa dugo, kundi nasa puso. Iba magmahal ang isang ina sa anak. Kaya nitong gawin ang lahat kahit buhay pa niya ang kapalit. Kaya habang nandyan pa siya at humihinga pa, ay mahalin natin ang ating Mama.